Alright, welcome to our live. Yes, congratulations to all who passed the licensure examination for teachers last March. Yes po, I'm so proud and happy to all of you, everyone. And I hope you're still... Maraming salamat po sa mga nanonood ng ating live at all times. So, ayun. Thank you very much, everyone. And I hope you will still be with us. Sa mga gusto pong sumali ng aming private group, you can message me. Wag ho kayong mawawalan ng pag-asa, mawawalan kaagad ng gana, because that's part, no? Part yan ng ating journey. So, ayan. So, tonight is Philippine Government and Constitution. Ito. This will be our review. What are you waiting for? Sali na! Okay, everyone, welcome again to our live. So this is it, our first question. Yeah. So this is it, everyone. Once again, congratulations to all who passed the licensure examination for teachers. I'm so proud of you, everyone. And I'm so happy. Kaya, for those who are planning to take the board exam, sumali na kayo ngayon. Huwag kayong patumpik-tumpik pa. We have a private group. Sa mga gustong sumali ng private group, just message Fern J.R. Sanyal Francisco or the Lighthouse Learning Camp Facebook page. Our registration is just 30 pesos only. That's until May 31, 2026. But the regular registration is just 80 pesos. So, malayo ang mararating ng inyong 80 pesos. Ayan. Congratulations once again. Lalo na yung mga self-review. Oh my God, I'm so proud of you, everyone. I'm so very happy of your success. Kaya ano pang ginagawa ng iba? Sumali na kayo and let's start. Sige, kumuha na kayo ng inyong papel, ballpen, o kung saan ka man comfortable. So, yon. And wag rin kalimutan to please follow our Facebook page, Lighthouse Learning Camp. And itag nyo na yung mga kaaway nyo, yung mga exes nyo, yung friends nyo. Kasi ang sarap pong pumasa kapag kasabay mo yung mga friends mo, yung kaaway mo. So, it's time to bati-bati na. Ayan. Sir, doubted ako kasi self-review lang ako. Ay, marami pong pumasa na self-review. At isa na po yung nagsasalita ngayon. Yes ho, I'm a proud self-review. Wala ho akong RC. Yes, wala akong problema pag mag-self-review kayo. Sa self-review po, dyan ninyo mas makikilala yung sarili ninyo na kaya ko din palang disiplinahin yung sarili ko. Kasi sa pagiging self-review, it's a matter of discipline. Ikaw mismo ang magdidisiplina sa sarili mo. Walang magsasabi sa'yo na, oh, sumali ka ngayon, may klase tayo, may ganito, may ganyan. No, it's about you. Just you and yourself. Yun. Yun lamang po. Okay. Marami may hong nag-send ng kanilang pasasalamat kasi nakapanood sila ng ating live. Well, do not say thank you to me. Say thank you to yourself and say thank you to the Lord. Ano nyo naman yan? Effort nyo yan eh. So, yun. Just say thank you to God. Pero na-appreciate ko po yung nagpapasalamat. Sir, thank you very much.
well, it's your hard work. So, finally, sa mga nakasurvive na ng isang pagsubok ay congratulations. At sa mga magti-take pa lamang, well, Sir Fern is here, willing to help you. Kaya wag kang tatamad-tamad. So, pag nag-live kami, o kung sino man dyan ng mga random lecturer, manood ka kaagad. Wag na yung, ay, bukas na lang ako mag-review. Ay, sa makalawa na lang ako mag-review. Ay, Diyos ko sa'yo. Yun yung lang yung masasabi ko. Ay, Diyos ko sa'yo. Gusto mo pumasa, di ba? Tapos ganito pa tayo minsan magdadasal. Lord, sana makapasa ako. Lord, kahit 75 lang. Eh, hindi mo nga nag-exert ka ng effort. Wala kang effort na in-exert. So, paano ka ngayon ipapasa ni Lord? Ano ka? Special creature ni Lord? Nagdedemand pa yung iba. Joke lang po Alright. Let's start with our first question. So, sa mga nanonood sa private group, good evening. At sa mga nanonood dito, good evening. Welcome. Yung ating regular live session po is every Friday, 10:30 a.m. So, yun, abang-abang. Let's start with our first question. Which principle states that the Philippines is governed by laws and not by men? A. Social justice. B. Republicanism. C. Rule of law. D. Popular sovereignty. Again, anong prinsipyo daw ng Estado ng Pilipinas kung saan ang ating gobyerno ay governed by laws? Ibig sabihin, tayo ay governed by laws at hindi ng tao. O yung umiiral ay ang batas. A. Social justice. B. Republicanism. C. Rule of law. D. Popular sovereignty. Sige nga. Magsisagot kayo! Wala ho akong pakialam ha, kahit na isa lang yung manunood sa live ko. Well, andyan naman yan lagi, hindi ko naman i-delete yan. So, kahit tapos na yung live, meron at meron paling manunood. Anyway, hindi naman ang goal ko dito ay magpayaman, Ang goal ko is makatulong. Yun. Makatulong sa mga gusto ding maging LPT. Uy, 3 letra lang yan na ikakabit sa pangalan mo, pero ang hirap abutin yan. Kaya, ngayon pa lang magsumikap ka na. Ngayon pa lang magbasa ka na. Ngayon pa lang sumali ka na. So, ayun. Okay, the answer for this is, yes, that's letter C. We are governed by a rule of law. Hindi tao. Batas ang umiiral sa atin. At hindi yung tao. Next question, number 2. In the 1987 Constitution was ratified through A. Constitutional Convention. B. Legislative Act. C. People's Initiative. D. Plebiscite. Pag sinasabi nating ratified, ibig sabihin na aprubahan. Paano ba ang bagong konstitusyon? Pagkatapos ng EDSA Revolution, of course, nagbumalangkas uli ng bagong konstitusyon. To ensure that the democracy will survive, to ensure that the Bill of Rights is protected, and to ensure that every citizen, whether ordinary or hindi, ay protektado. So, paano ba na-ratify yung ating konstitusyon? Yung 1987, A. Through Constitutional Convention. B. Legislative Act. C. Plebiscite. C. People's Initiative. D. Plebiscite. Sige nga, sumagot kayo riyan. Saan kaya nagsisisagot ng iba? Baka sa ibang Baka nasa ibang, ito, ayan. Sige, tayo. Magsisibasa tayo ng comment mula sa iba't ibang FB page na kino-cross-follow ko. Teka lang. Hindi ko kayo mahagilap. Saan kayo? Ayan. Mahiyain man ang mga tao, oy. Ang mga people ay mahiyain. Bakit kaya? O siya, sige. Kung saan man kayo nagsisisagot, bahala na kayo dyan. Ano ang sagot? Yes!
aprobado ho o na-ratified ang Philippine Constitution through a plebiscite. Ano ba yung plebiscite? Pag sinasabi nating plebisito, okay, para ka lang bumoto nito ng kandidato. Ibig sabihin, tatanungin yung tao kung approve ka ba o hindi. So, ibig sabihin, it's just a yes or no. So, approve ba sa inyo ang bagong konstitusyon? So, a lot of people says, hindi pa naman ako pinanganak ng panahong ito. So, maybe yung mga, natin, mga, mga magulang natin. So, sila ang may alam. So, anyway, plebiscite is just like para kang bumoto ng kandidato. So, it's just a yes or no. Are you favor of the new constitution? Yes or no? Pagka yung yes yung manalo, ibig sabihin, karamihan, kasi it's a rule of the majority dito sa atin. So, karamihan ng mga Pilipino ay gusto ang bagong konstitusyon. Pero pagka no ang manalo, ibig sabihin, ayaw nila ang bagong konstitusyon. So, ganun lamang po. Ano naman yung People's Initiative? Okay, from the word itself, yung tao mismo or may isang grupo ang nag-initiative ng bagong konstitusyon. Hindi nangyari yun sa atin. Kasi, mayroong 48 who drafted the Philippine Constitution, and after that, they presented it to the President, then there's a plebiscite kung approve na ba sa tao ang ganitong ang ating bagong konstitusyon. Now, what is Constitutional Convention? We hear this one ngayon. Naririnig natin itong Constitutional Convention, CONCON. This is also one of the method to amend the Constitution. That is according to Article 17, Section 3 of our Constitution. To amend or revise the fundamental laws, it involves electing or appointing delegates, often through a hybrid process. Ibig sabihin, yung Constitutional Convention ay may itatalaga o may i-appoint na mga tao o delegado na siyang magbabalangkas ng konstitusyon kung ito ba ay kinakailang amyendahan or merong babaguhin na provision. So that's the Constitutional Convention. Now, we also have our so-called charter change. Ngayon, ano ba itong charter change? Naririnig natin ito. O yung cha-cha. Hindi yung sayaw, ha? Okay. Pag sinasabi nating cha-cha, ang babaguhin lamang sa konstitusyon ay yung economic provisions. Yon. Pero pag ngayon, di ba, nung pirma, alam niyo yung pirma? Yung panahon nung nung kasagsagan ng gusto nilang amyendahan kuno ang ating konstitusyon na maraming nagalit kasi bakit aamyendahan yung konstitusyon? Bakit uunahin na amyendahan yung konstitusyon? Gayong napakaraming problema ng Pinas. Oh. Baka isa kayo sa nakapirma sa yung sinasabi nilang People's Initiative kuno. That is to amend the Constitution, na nagalit yung isang senador. Bakit uunahin yung pagbalangkas ng Constitution gayong marami daw tayong problema? Which is, tama naman. Kasi ang gusto ng presidente, babaguhin kuno yung Constitution or yung economic provision. So, alam nyo, ganito yan. Pag ang ating Constitution ay bubuksan sa amyenda, hindi yan bubuksan yung isang provision lamang. Bubuksan yan lahat. At isa sa kanilang pinupuntirya ay ang political. So, diyan papasok. Lalo na ngayon, kasi nakasaad sa ating konstitusyon ay mas may power ang Kongreso. So, yung mga, I'm sorry for the word. Yung mga corrupt nating mga representante, ay kumakapte ang mga kamay niyan. Kasi, alam niyo na, meron silang power to amend, which is pwede nilang papahabain yung kanilang termino, pwedeng papaikliin, pero of course, sino ba namang mga politikong gustong maikli ang termino? Gusto niyan umupo ng mahabang panahon. So, parang ganun. Okay. Again, pag sinasabi nating plebiscite, it is just a voting system by yes or no. And our Constitution is ratified through a plebiscite. Next, which article of the Constitution deals with the Bill of Rights? A. Article 2, B. Article 3, C. Article 4, D. Article 5.
Again, which article of the Constitution deals with the Bill of Rights? A. Article 2, B. Article 3, C. Article 4, D. Article 5. Sa mga sumagot ng letter D, ipabugbog kita kay Berna. Sa mga sumagot naman ng Article 2, sana hindi ka magka-jowa. Ano ba talaga ang sagot, sir? Malalaman natin. The answer is, yes, it's letter B, Article 3. O, sige nga. Ano ba yung Article 1? That's the national territory. Okay, diyan nakapaloob sa artikulong yan kung hanggang saan ang hangganan ng teritoryo ng Pilipinas. Meron tayong tatlong teritoryo. Ang aerial, o yung ating himpapawid, ang pluvial, o yung ating karagatan, at ang terrestrial, o ito, kung saan tayo nakatayo. Yan ang terrestrial. Ano bang ibig sabihin pagka-aerial? Ibig sabihin, walang sino man na basta-bastang pumapasok sa airspace ng Pilipinas. So, halimbawa, may military operation ang bansang Japan. Ngayon, dadaan sila sa airspace ng Pilipinas. Magpapaalam muna sila sa gobyerno ng Pilipinas. Ganun ho yun. Same with the pluvial o yung sa tubig. At saka, of course, sa terrestrial, dito naman yan sa loob ng bansa. Now, what is Article 2? That's the Declaration of Principle and State Policies. Diyan, nakapaloob kung ano ang prinsipyo ng isang estado. Halimbawa, nakasaad sa ating Declaration of Principle and State Policies that the Philippines is a republic and democratic country. Next, Article 3. Okay, that's the Bill of Rights. Yang lahat ng probisyon na nasa Article 3, those are self-executory. Ibig sabihin, sundin ninyo kung ano ang nakapaloob dyan. Article 4, that is the citizenship. Okay, o yung pagkamamamayan. Article 5, that's the suffrage. O ulitin ko, ano yung Article 1? Okay, that's very good. National territory. Article 2, Declaration of Principle and State Policy. Article 3, Bill of Rights. Article 4, Citizenship. Article 5, Suffrage. Article 6, Legislative Department or Legislative Branch. Article 7, yes, that's the Executive Branch. Article 8, the Judiciary. At marami pang iba. That's 18 articles all in all. Alright, next. The doctrine that political power belongs to the people is known as, okay, A, separation of power. B, republicanism. C, popular sovereignty. Aray ko, nakita na. Letter D, checks and balance. Okay. Sige nga, magsisagot kayo mga best friend. Magsisagot kayo LTT. Sige, tag your friends everyone. Tag your enemies. Tag your ex. Bakit sir nasasali na naman yung ex? Wala, trip ko lang. Gusto ko lang siyang isali. Para may motivation kang mag-aral. Para may motivation ka na kailangan kong magsumikap. Para ipakita sa kanya na ako ang sinayang mo at LPT na ako. Nagmayabang. Okay. The answer for this is yes, it's letter C. It's popular sovereignty. Okay, ano ba yung separation of power? Okay, parang ex mo, nag-separate na sa'yo. Hindi. Ibig sabihin yan is that yung tatlong sanghay ng gobyerno ay may pantay-pantay na kapangyarihan, ngunit sila ay both independent. Okay. Republicanism naman, it's a form of government. Checks and balances. Okay, yan ang dapat maintindihan natin. Na kung saan, ang tatlong sangay ng gobyerno ay pantay-pantay yan. Ang executive, legislative, at judiciary, lahat sila may kanya-kanyang kapangyarihan. At bawat isa sa kanila, kinakailangang i-check ang kanilang mga kasama. Halimbawa, sa executive,
Paano niya i-check si legislative at saka si judiciary? Okay, first, i-check ni executive si legislative sa pamamagitan ng ano, lahat ng panukalang ipinasa ng Kongreso ay dadaan sa Pangulo. So, ang Pangulo ay may kapangyarihan whether to sign or to veto the bill. Now, paano naman i-check ni Pangulo si judiciary? Siya ang nag-a-appoint sa lahat ng members ng Supreme Court at mga lower courts. Siya ho ang appointing authority. At lahat ng mga inappoint ng Pangulo, kinakailangang aprubahan ng Committee on Appointment doon sa Senado o sa Kongreso to be exact. Now, paano naman i-check ni judiciary, si executive at saka si legislative? First, kinakailangan ma-check niya to declare the action of the president unconstitutional. Yan, power yan ng judiciary. Ikalawa, declaring the bill passed by the Congress and signed by the president to unconstitutional. So sila yung nag-i-interpret ng batas na ipinapasa ng Kongreso kung ito ba ay naaayon sa konstitusyon o hindi. Now, ito ang pinakamatindi. Paano naman i-check ni legislative, si executive at saka si judiciary? First, through impeachment. O, nakikita ninyo ngayon kung anong ginawa nila kay Sara. Impeach na naman si Sara. Ikalawang beses na. Pero may nagsasabi na isang beses lang daw na na-impeach si Sara. Bakit? Kasi yung first is, di ba, dineklara yun ng Korte Suprema na void. Pag sinabi nating void, walang bisa. So, matatawag siyang wala. Hindi siya na-impeach. So, isang beses lang na-impeach si Sara. So, yon. Lahat ng impeachment initiates of all impeachment cases starts from the House of Representatives and it will be approved by at least 1/3 of the members. So, ilan yon? Dapat 106 ang pumabor na yung articles of impeachment needs to be transmitted to the Senate. Now, ang Senate lamang po ang may kapangyarihan na mag-tried. Ano ba yung mag-tried? Lilitis ng kaso ng impeachment. Ngayon, pag ang president ang ma-impeach, sino ang tatayong presiding presiding officer? Yes, ang Chief Justice of the Supreme Court. Pero pag ibang impeachable officials mula sa Vice President down to members of the Constitutional Commissions, ang magiging presiding judge is the Senate President lamang po. Okay, ilan ba dapat ang vote para i-convict ang isang impeachable officer? Yes po, that's only they need 16 votes. Ngayon, ilang boto ang kailangan para i-acquit ang isang impeachable official? 8 lamang po. Uulitin ko, we need 16 votes to convict. Meaning to say, para tanggalin na siya talaga sa pwesto. And it only needs 8 votes to acquit. Ibig sabihin, absuelto. Napapawalang sala ang isang impeachable official. Sino nga ulit ang may kapangyarihan lamang na lumitis sa lahat ng impeachment cases? The Senate. The one that initiates. Okay, very good. The House of Representatives. Good job. Okay, next. Let's go on to number 5. Which branch of government has the power to interpret law? Okay, ayan. Kung nakinig kayo kanina sa sinasabi ko. Sino daw ang may kapangyarihan na mag-interpret ng batas? A. Legislative. B. Executive. C. Judicial. D. Constitutional Commission. Sige nga. Magsisagot kayo mga langga. Okay. That is, yes, the judicial. Nabulol ako. Okay. The branch of government who has the power to interpret laws is the judicial. Ano ang trabaho ng legislative? Okay, tagagawa ng batas. Ang Kongreso ng Pilipinas ay tagagawa ng batas at hindi tagabigay ng ayuda. Hindi yung may AX dahil kay speaker.
May ano, dahil kay speaker. Ay, Diyos ko Lord, hindi yan ang kanilang trabaho. Hindi sila takbuhan na magbigay ng educational assistance. Ano kayo, DepEd? Hindi yung nagbibigay ng burial assistance. Ano kayo, DSWD? Hindi ako na-inform. Okay. Ang kanilang mandato ay gumawa ng batas. Mag-review ng batas. Yon ang kanilang mandato. I-review lahat ng existing na batas kung ito ba ay, good evening po sa lahat, kung ito ba ay may gusot na kailangang plantsahin. Kung ang mga batas na naipasa na ay applicable pa rin sa panahong ito. So, yun ang trabaho ng legislative. Ano naman yung executive o si president? Anong trabaho ni president? To execute. Magpatupad ng batas. Hindi yan trabaho ni president na parang monarch. Travel here, travel there, sana all. Hindi ganun ha? Hindi ganun yung trabaho ng presidente. Kasi yung presidente natin ay head of government and head of the state. Kaya, kailangan magtrabaho siya. Wala siyang choice. Okay, ganon. Again, pag sinasabi ito, interpret laws, that's the judicial. Sila lamang po. Wala nang iba. Si executive, okay, magpatupad ng batas. Si legislative, mamigay ng ayuda, ay maliho. Si legislative ang gumagawa ng batas. Ngayon, ano naman itong Constitutional Commission? Tatlo lamang po ang ating Constitutional Commission. We have the Commission on Audit. O, ano ang kanyang trabaho? I-audit. Tingnan kung paano ginastos ng mga ahensya ng gobyerno ang pera ng bayan. Kaya mahalaga na ang nasa audit ay independent. Ibig sabihin, hindi nagpapadala sa dikta ng Pangulo. Kasi ang Pangulo makapangyarihan siya. Kahit limited yung kanyang power, makapangyarihan siya. Makapangyarihan yung kanyang impluensya. Kasi siya ang tagtatalaga sa mga taong nasa COA. Kaya mahalaga na itong mga constitutional bodies natin na sana ay maging tapat sila talaga. Next, the COMELEC or the Commission on Election. Isa pa ito. Dapat si COMELEC ay talagang independent din. During election, hindi siya nagpapadala sa dikta at hindi siya yung nagpapagamit sa pera. Nakakalungkot na binibenta yung boto, tapos yung nahahalal, mga trapo. Sir, namumulitik ka? Hindi. I just want you to be enlightened na kawawa yung Pilipinas. Kawawa dahil bumuboto tayo ng tolongges. Ganon. Next, ano pa? Ang ating, meron pang isa, yung Civil Service Commission. Okay. Ang kanya namang mandato ay tungkol sa mga lingkod bayan. Okay. So, kung yung inyong municipal employee dyan ay ma-attitude, report nyo kaagad sa civil service ng madisiplina. Kasi sila naman ang nagbabantay ng mga vote wisely. Lahat ng mga empleyado ng gobyerno. Kasi ang lahat ng empleyado at opisyal ng gobyerno ay dapat maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan. Yon ang kanilang mandato. Again, ano-ano ang ating constitutional commissions? We have the COMELEC, the COA, and the CSC. Nakuha? O bahala kayo kung hindi nyo nakuha. Joke lang po. Dapat makuha talaga. Next! The Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines is the A. Senate President, B. Chief Justice, C. Secretary of National Defense, D. The President. Comment down your answers. Mag-invite kayo ng inyong mga friends and classmates and loved ones. Okay. So, sa mga gusto kong sumali sa ating private group, mag-message lamang po kayo sa akin, Fern, JR, Sanyal Francisco, or dito sa Lighthouse Learning Camp.
Our registration is just 30 pesos. Sinadya ko po yung mura. Kasi wala akong pan-load. Sir, bakit hindi na lang free? Buti sana kung nepo baby ako kasi gagawin ko talagang free. Wala akong pan-load. Sorry po. So, ayun. Anyway, 30 pesos is not bad. Kasi kapag maiipon ko yan, of course, pag makabawi tayo sa load, alam niyo na, yung extra money ay ginagawa ko siyang extension program ko. Ibig sabihin, bumibili ako ng mga school supplies na ipamimigay natin sa mga bata. So, abangan nyo lang po kasi ina-update ko po lahat ng activity dito sa ating Facebook page. So, yung inyong 30 pesos, hindi lang nakatulong sa load, no, para mapatuloy natin yung pagle-lecture. Itutulong din natin ito sa mga students na nangangailangan. So, yan. That's the spirit of bayanihan. Ayan. Okay, what's the answer? Kayo talaga, ha? Nagchika na naman tayo ng bonggang-bongga. Okay, the answer for this is, yes, the President. Si Presidente po ang Commander-in-Chief. Ay, alam nyo, nakakatawa ngayon yung natin, yung Pangulo. Ayun na naman, namumulitika na naman tayo. Hindi, kasi, Diyos ko, Mr. President, kaawaan mo po yung bansa natin. Nafe-feel nyo naman siguro yan, bilang mga ordinaryong Pilipino. Ano? I know very well. Okay. The Armed Forces of the Philippines Commander-in-Chief is the President of the Republic of the Philippines. Now, saan ba head si Senate President? Okay, si Senate President po ang Pangulo ng Senado. Anong nangyari ngayon sa Senado? Ay, bongga, best friend. Bakit? Nag-change ng leadership. Na-surprise ako kagabi. Nanood pa naman ako ng nanood ako ng Korean drama. And, ayun, biglang, tawag nito, yung bagang, lang, sumagi doon sa newsfeed natin, nag-change na ng leadership yung Senate. So, bago na yung ating Senate President. It's former House Speaker Alan Cayetano. So, siya na po. Ngayon, si Chief Justice, saan ba head si Chief Justice? Okay, head siya ng Supreme Court. Siya ang head ng Supreme Court. Si Secretary of National Defense, siya ang Secretary ng DND o ang Department of National Defense. Again, saan head si Senate President? Sa Senate. Si Chief Justice sa Supreme Court. Si Secretary of National Defense sa DND. Ngayon, saan naman head si House Speaker? Sa Crocodile Farm. Okay. Head si Speaker sa House of Representatives. Okay, very good. Next, number 7. Which has the sole power to try and decide impeachment cases? A. House of Representatives, B. Supreme Court, C. Senate, D. Commission on Election. Okay, ayan. Sinabi ko na ito kanina. Sino nga ulit ang may kapangyarihan na maglitis at magdesisyon sa lahat ng impeachment cases? Is it the Senate, the House of Representatives, the Supreme Court, the Senate, or the Commission on Election? Sumagot kayo. Kayo talaga, ha? Okay. The correct answer is, yes, the Senate. Siya lamang po ang may kapangyarihan na mag-decide at maglitis ng impeachment cases. Now, ano ang kapangyarihan ni House of Representatives? To initiate impeachment cases. Ibig sabihin, sa kanila manggagaling yung impeachment complaint. So, magkakaroon ng impeachment complaint, i-endorse ng isang miyembro ng House at i-review ng Committee on Justice kung ito ba ay may probable cause at ano pa yung isa? Nakalimutan ko. O yung isa, nakalimutan ko siya. Hindi ko na nasa isip. Okay.
probable cause and yung sa nature, hindi ko siya alam. Pagkatapos niyan, pag ma-approve na sa committee, ipapasa yan sa plenaryo. At doon yan pagdedebatehan at pagdedesisyonan kung kailangan bang i-transmit ang articles of impeachment sa Senate. At yung Senate na po ang mag-decide at lumitis ng lahat ng impeachment cases. At ang tatayong prosecution ay ang House of Representatives. At yung defense, of course, kung sino yung impeachable official. Halimbawa, ngayon, si Vice President Sara Duterte ay impeached na ng House of Representatives. Sir, pag impeach na ba, tanggal na? Hindi pa. Na-impeach ka lang. Malalaman yan doon sa Senate. Kasi ang Senado, ang sabi ko nga, tatayong impeachment court. Sila ang magdedesisyon. Now, pag na-convict, of course, tanggal sa pwesto at hindi na po pwedeng humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Now, pag ma-acquit, edi absuelto, pasaylo, ganun lang. Alright. Now, the Commission on Election. Ano ba ang trabaho ng Commission on Election? Sige nga. Okay, their job or their mandate is, okay, to make sure that the election is peaceful. Yun lamang po. Okay, next number 8. How many justices compose the Supreme Court of the Philippines? O ilang mahistrado ba mayroon ang Korte Suprema ng Pilipinas? Ilan ba? Ay, patawarin niyo po ako kung medyo may background ako rito Ilan ba ang mga miyembro ng o ilang mahistrado ba mayroon ang Korte Suprema? Okay. Sa mga sumagot ng letter A, ipabubugbog kita kay Vice. Sa mga sumagot ng letter B, sana hindi ka pansinin ng jowa mo. Sa mga sumagot ng letter C, sana'y pag-ibig na lang. Agoy, Ginoo ko. Sa mga sumagot ng letter D, balo ninyo. Okay. The answer for this is letter, anong sagot? Yes, it's letter C. 15 po ang miyembro ng Korte Suprema. Isang Chief Justice at 14 na Associate Justices. Again, members of the Supreme Court is composed of 15 members, 1 Chief Justice and 14 Associate Justices. All of these 15 justices are impeachable officials. Ibig sabihin, hindi sila po pwedeng tanggalin basta-basta sa pwesto, kundi sa pamamagitan ng impeachment complaint. Okay. Ayun. Sige. Sa mga sumagot ng letter A, ipabubugbog kita sa jowa mo. Sir, wala man akong jowa, edi walang bubugbog sa'yo. Okay. Next, we have, okay, the constitutional commissions are A. CSC, COA, CHR, B. COMELEC, COA, CSC, C. COMELEC, CHR, CSC, D. COA, CHR, Supreme Court. Kung nakinig kayo kanina, ito, paulit-ulit ko na lang itong sinasabi Kung matikas kayong nakinig, matikas. Sir, ano lang, humabol lang kami. Ay, sorry naman po. O, di mag-guess kayo dyan. Yan. Sa mga September takers, lalo na yung mga 4th year student na may planong mag-take ng LET ngayong September, ngayon pa lang, magsimula na kayong mag-aral. June, July, August, September. So, meron kayong 4 months makapag-review. That's a very long time po para mag-review. Kaya,
Huwag nyo nang sayangin. Huwag kayong parang si Tipaklong na wala pang ulan, imbis na maghanap ng pagkain sa tag-init, ayun, tumatalon-talon at pasayaw-sayaw. Hindi naman po pwede yon. Use your time wisely. Ayun. The taong bayan chooses letter B. Si letter B kaya yung ating sagot ngayon? O kayo'y ma-e-scam ng bonggang-bongga? Sir, ipapalitan ko. Bahala ka. Desisyon mo yan. What's the answer? Sumagot kayo, taong bayan. Okay, for those who want to join our private group, meron kami sa private group. Maraming mock test doon, maraming mock exam, and most of our mock exam are actual board exam questions. So, kung gusto ninyong sumali, kung gusto niyo lang, mag-message lamang po kayo sa akin, sa aking Facebook account, Fern J.R. Saniel Francisco, at dito sa ating Facebook page, Lighthouse Learning Camp. The registration is just 30 pesos. That's until May 31. Our regular registration is 80 pesos, including major English. English lamang po yung ating major. Kasi wala pa po tayong lecturer na math, yung ibang major. So, sorry po. Yan. Sir, doubted ako, sir, kasi self-review lang ako. Baka di ako pumasa. Lumapit ka sa akin at pektusan kita. Bakit ka nagda-doubt? Kung mag-aaral ka ng mabuti, walang rason ang Diyos na hindi yan ibigay sa'yo. Alam nyo, I am also a self-review student. So, a working self-review student. Yun yung status ko. Kasi, nag-aaral ako sa umaga, nagtatrabaho ako sa hapon. Kasi ESL teacher ako eh. I have to work because I have to support my family. Though hindi naman ganun kalaki, pero gusto ko kasing maka-contribute sa bahay. So, yun. Yes, I am an English major po. Wala ho tayong ibang major. English lamang po ngayon ang major na may offer ng Lighthouse Learning Camp. Hopefully, sana kung dadami kayo na mag-subscribe or mag-enroll, magkakaroon tayo ng ibang major. Pero as of now, is Prof Ed, Gen Ed, and English major pa lang po. Yun. Okay, anong sagot? Letter B. Very good. The correct answer is letter B. Check Sir Joel, top-notcher ng Lighthouse Learning Camp. Check Ma'am Rayan. Ito si Ma'am Rayan, alam nyo, sasabihin to. Sir, mag-live ka, sir, ha? Mag-live ka, sir. Aantayin kita, sir. O, sige, ma'am. Bumalik ka sa akin, ha, pag LPT ka na. Tapos, palitan mo yung space mo. Tapos, umalis ka na kaagad pagka LPT ka na. Hala, sir, pinaboy. Sir Jundi. Tama. Very good. Magiging membro ka ng 4Ps. Yehey! Magiging top-notcher ka rin, Ma'am Rayan. Alright. Our constitutional commissions are the Commission on Election, Commission on Audit, and the Civil Service Commission. Next. Number 10. Which right protects individual from being compelled to testify against themselves? A. Right to due process. B. Right to privacy. C. Right to self-incrimination. D. Right to counsel. Okay. Anong karapatan ang nagproprotekta sa isang tao tungkol sa to testify against themselves? So, ibig sabihin, halimbawa, wow, thank you very much. Yes, welcome po ang ibang major kasi this is a general education naman po. So, yeah. Matikas na isang gurong nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino. Okay. Ano ba yung testify against themselves? Ito yung tinatanong ka kung ano yung nalalaman mo. So, meron kang karapatan na manahimik. Oh, yung mga babae, hindi yan nananahimik eh. Ay, sorry po, girls.
Hindi, alam niyo yung mga babae, para yung Detective Conan, pag kung magtanong, grabe. Kasi yung nanay ko ganyan eh. Parang Detective Conan, hindi ka pa nakasagot sa isang tanong, may tanong na naman. Ano yung nanay ko? Detective Conan yan, ma. Okay, the answer for this is letter, yes, it's letter, very good! It's letter C. Right to against self-incrimination. Ibig sabihin, may karapatan kang manahimik. Ano ba yung due process? O yung sinusunod yung batas. Hindi yung hinuli ka kaagad-agad. Wala man lang due process. Ano ba yung mga due process? You have the right to counsel, right to know the case, kung may warrant, right to know the warrant, those are simple due process. Right to privacy, o yung inyong privacy, yung inyong data privacy, yung inyong mga personal information, social media, okay, hindi yun basta-bastang gagalawin ng sino man. Right to counsel, o pag halimbawa, na-aresto ka, may karapatan kang kumuha ng abogado. Hi sir, good evening, watching po ako, Filipino major from USM KCC Kidapawan. Oy, hi, Ma'am Irene. Thank you very much po. Ang layo ng nilipad ng live ko Umabot na ng Kidapawan. Well, thank you very much, Ma'am Irene Jean. So, I hope na papasa po kayo ngayong September. Kung magti-take man kayo ng September. Ayun. Maraming salamat po in believing me as a neophyte lecturer. Hindi po ako ganun ka-pro, kaya nga minsan nagpo-post ako kasi hindi ako ganun ka-pro mag-lecture. Kapapasa ko lang po. This lecture is not to gain money. Alam niyo yon. This is just my one way of saying thank you. Yes, that's true. Right against self-incrimination. Yung, alam mo, pag sinasabi natin right to self-incrimination, doon sa loob ng komite, pwede ka manahimik. Pero paglabas mo ng komite, pwede ka nung magsalita kahit magngaw-ngaw ka pa. Walang record. Ano yon? Hindi rin naka-put on record. So, sinasabi natin, sir, naka-record kami via ito, yung camera. Hindi yun matatawag na record. Ibig sabihin, yung nadja-jot daw ng secretary. Yes, Sir Randy, that's correct po. That's one of the concept of right to against self-incrimination. Galing ni Sir Randy. Ang galing. O yung flood control, hanggang ngayon, wala pa rin napapanagot. May bongga ngayon yung yung Senate. Parang, pero alam nyo, nalulungkot ako sa bansa. Maganda yung bansa natin, mayaman tayo, kurap lang talaga yung gobyerno. Kaya teacher teachers, pag naging professional kayo, Diyos ko, maging teacher kayo na may kredibilidad. Alam nyo na kung anong ibig kong sabihin. Teachers, please lang. Please, that's one way of pagmamahal sa bayan. Please lang, teacher, maawa kayo sa Pilipinas. Pag-asa kayo ng Pilipino. Maawa kayo, please lang, Jud. Ang tawon. Ayaw, Jud, mo pala sa ng teacher uban na magpabayad. Wala kayong kadala-dala. Ganon. Kasi yung mga anak natin yung nagsasuffer, kawawa. Naaawa ko, lalo na yung mga bata, nakikita ko sa mga documentary ng eyewitness, yung naglalakad ng ilang kilometro, maputik, bakilid, kung sa Bisaya pa, bakilid. Yung paano ba yun sa Tagalog? Ang hirap naman mag-Tagalog. Basta bakilid siya, angaton. Yung parang bundok, ganun. So, nakakaawa yun. Nung ako'y nagtuturo sa isang yung rural area, yung yung bukid, naaawa ako sa mga bata. Kasi, nag-aral ako ng, hindi man mayaman, pero komportable kasi sementado yung dadaanan namin, nasa highway kami, so yun, yung parang ganun. Pero yung mga schools, lalo ng student council ako, pumupunta kami sa mga remote schools, alam mo, yung school supplies na binibigay mo ay para sa atin is maliit na bagay lang siya. Pero yung sa mga students na nasa remote area, para siyang gold. Yun. Kaya nga LPTs, teachers, yung mga nag-e-enroll sa akin, pag may yung extra na pera, meron kasi akong portion na nilalagay for extension. So yung
nalilikom na pera doon ay ibibigay natin sa mga estudyanteng nangangailangan. So, yun po. Thank you, sir. Big help po sa amin mga self-review ang live lecture niyo. Thank you very much, Ma'am Richie Flor, for believing me. Thank you very much po. And I hope magtutulungan ho tayo. Yes po. So, sana ba ako? Okay, doon na tayo sa rural areas. So, yun. Nakakaawa, no? Tingnan. Para sa atin, parang normal lang yung notebook. Yung mga crayons, yung handle na, yung yung plastic envelope na may handle. Para sa atin, it's just a very small, parang it's just a normal school supplies. Pero sa kanila, parang gold. So, yun, nakakadurog siya ng puso. Dapat hindi ganun ang bawat batang Pilipino. Kung hindi corrupt ang gobyerno. Yan. Alright. Anyway, baka kung ano-ano pa yan ma-report pa ang ating live. Okay, next. Number 11. The power of the president to veto bills passed by Congress is an example of A. Judicial review, B. Popular sovereignty, C. Checks and balances, D. Separation of powers. Abdi kay si Sir Joel, checks and balances. Sige nga. Ano kaya ang sagot dito? Yung sumagot ng judicial review, pupukpukin kita ng malyeta. Yung sumagot naman ng popular sovereignty, itatapon kita sa West Philippine Sea. Yung sumagot naman ng letter B, ipapahalik kita sa ex mo. Yung sumagot naman ng letter D, kurutin mo yung sarili mo nang matauhan ka na di ka na pala mahal. Ikaw lang pala yung humahabol. Ay, oh my God, nagsirami yung mga nagko-comment ng kanilang mga sagot. Thank you very much, Taong Bayan. Thank you, campers. Ayun. Kayo para kayong mga owl. Nocturnal people ba kayo? Kasi gabi kayo nagre-review. Meron talagang ganyan, yung classmate ko, yung brain cells daw niya, hindi nagpa-function pag umaga. So, gabi siya nagre-review. Baliktad naman kami. Ako, nagpa-function yung brain cells ko tuwing umaga. So, 9, ayan, napaka-active ng brain cells ko niyan. Pagkagabi, ay wala na best friend, natutulog na ang brain cells ko. Ganon. Kaya, ngayon pa lang, alamin nyo na yung study habit nyo. Kung anong uri ba kayo na tao. Nagpa-function ba yung brain cells niyo pag umaga? O nagpa-function ba yung brain cells niyo pag gabi? So, dapat alam nyo yan. Sa yan sa dapat alamin nyo. Hindi yung aalamin mo lang kung mahal mo ba siya o mahal ka niya. Walang ganun, best friend. Wow! Grabe, sir. Salute po ako sa inyo. Ayan. Grabe, no? Tutor sa umaga, review sa gabi. Yeah. I'm so proud of you. Parang nakikita ko lang din yung sarili ko sa'yo. Ganun din ako. ESL teacher sa umaga. Hindi. Review sa umaga, pero ESL teacher sa gabi at hapon. Yun. Oh, yeah, Ma'am Rayan. Wala akong imposible. Ganito lang. Just be consistent. Kahit na nagtatrabaho kayo, basta consistent lamang po kayong mag-aral. Hindi yung aral ngayon, hindi bukas, aral na naman, hindi, aral, hindi. Ay, hindi ganon. Dapat, aral. Ganon dapat. Hindi mo siya walang skip. Kasi wala namang shortcut sa tagumpay eh. Lahat tayo ay nagsistep pataas. Kasi masarap ang tagumpay pag nilalakad. Para ka lang bang umakyat ng yung nag-trek ng bundok, tas narating mo na yung summit. Di ba makikita mo 360, ang ganda ng view? O ganun yung pagiging LPT. Para siyang mountain climbing. Na pagka pumasa ka na, ang sarap mag-look back sa lahat ng karanasan ninyo. Alam nyo, ganito nung nag-take kami ng left, this is just a very short story time. Nagbaon kami ng rice cooker.
Yes po, nagbaon kami ng rice cooker para makatipid kami sa kanin. Kasi yung ipambibili namin ng kanin, pwede na namin yung ipambili ng ulam. At saka yung ulam, pwede na namin gawing pamasahe. So yun yung naging diskarte namin. So, 6 kami nun. 7 kasi may nakisali. Tapos kawawa naman kung papaalisin namin sa grupo, nakiusap siya na pwede ba mag-join kasi di siya familiar sa place. Kasi di siya sanay sa city. So, ayun, binasama namin siya. 7 kami. Ako, nagdala ako ng bigas. Nagdala rin ng bigas yung kasama ko. Tapos yun, isa yung inaswan namin siya. So, doon kami sa lodge, kasi lodge kami nagstay. Di kami maka-afford ng hotel. Yung mga klase ko noon na nag-review center with all the full entourage. Yun. Meron silang hotel, meron pa silang service, so, ganon. Oo, totoo. Gold ang kanin pag sa labas bumili. Yes, totoo yan, Sir Joel. So, tapos, syempre, no, yung tubig, bumili kami ng isang mineral water. yung isang galon ng mineral water, 20 lang yun eh. Nakiusap kami sa tindera na isasauli namin kaagad pagka uwi namin. So, ayun. It's just 20 pesos. So, ayun, nakatipid kami. Buti na lang, hindi kami nahuli ng ng may-ari ng lodge. Kasi bawal yun, di ba? Pero wala kaming choice. So, binili namin, kanin na lang. Tapos ito. Nung ako yung nagsaing, sa sobrang dami na nalagay kong bigas, Diyos ko, Lord, hindi naluto yung bigas na sayang. Kaya, sa tuwing magkikita kami ng mga classmates ko, sinasabi na sa akin, alam mo, friend ko, sa Bisaya pa, nahilaw atong nilungag. So, wata kakaog tarong. No? And sinasabi ko lang naman, yung pagsaing kong yon, pampaswerte yon kasi pumasa tayo. So, yung isa kong kaklase, every time na mapag-uusapan namin yung ganun sitwasyon namin, na nagdala kami ng rice cooker, ng bigas, para kaming nagka-camping. So, napapaiyak siya. And, pag ilulook back ko yon, parang it's just a challenge. Kaya LPT ano man yung challenge na kakaharapin along the way with your review, wag ko kayong panghihinaan ng loob. Part lamang po yan ng success. Yan po. So, kung saan-saan na napunta yung ating usapan, nandito lang tayo sa checks and balances. Yeah, Bisaya here. Yes, proud Bisaya. Meron tayong mga kasama ditong Tagalogs kaya mag-a-adjust muna tayo, best friend. Okay, the correct answer is very good. Ang power na mag-veto ng mga bills ay tinatawag na separation, it's checks and balances. So, ibig sabihin, may kapangyarihan ng ehekutibo na humindi. Ngayon, pwede bang i-override ng Congress kung sakaling i-veto ng Pangulo ang batas? Yes or no? Sumagot kayo. Ibig sabihin, pwede bang lumagpas ang Kongreso kung sakaling sasabihin ng Pangulo, i-veto ko ang panukalang ito kasi hindi siya beneficial sa mga Pilipino. Ngayon, naniniwala ang Kongreso na hindi, beneficial lang ang batas na ito kasi ito yung magsasalba sa mga Pilipino. Pwede ba siyang pwede bang mag-override si Congress? Sumagot kayo dyan para hindi ko kayo pagkukurutin. Yes or no? The answer is yes, pwedeng mag-override ang Congress. Paano? By a 2/3 votes of both houses. Ibig sabihin, kinakailangan maka-achieve ng 2/3 votes mula sa Senate at 2/3 votes mula sa House of Representatives para magiging batas ang isang panukalang ivinito ni President. Meron pang isa para maging batas ang isang panukala. Kung hindi ito gagalawin ng presidente sa loob ng 30 days, yan ay magiging batas. Again, pag hindi ginalaw ni presidente ang isang panukala sa loob ng 30 days, yan ay magiging batas. Ayun. Very good. Yes, Sir Joel, that's true. That's correct. Okay. Now, which article discusses national territory? A, 1, B, 2, C, 3, D4. Sige. Anong artikulo ng konstitusyon na nagde-discuss ng ating national territory? A. Article 1,
B. Article 2, C. Article 3, D. Article 4. Sumagot kayo riyan. Sige, magsisagot kayo. Uy, maraming salamat. Oh my God, dumami na yung followers ko. Thank you so much po sa mga nag-follow ng ating page. Hello, thank you very much. Na-overwhelm ako bigla. Thank you so much po sa mga nag-follow and yun, maraming salamat po. Okay, yes, very good. Sir Joel, Sir Jundi, Sir Ma'am Rayan, Ma'am Crizel. Sino pa ito? I-mention natin. Mamaya, nabalik lang ako sa ano. Hindi ko na makita. Ayan. Okay, that's Article 1. Ano ba yung Article 2? Article 2, feelings niya sa'yo, hindi totoo. Sige nga, ano ba yung Article 2, LPT? Ma'am Jemery, yes, that's correct. Ano ba yung Article 2, mga LPTs? LPT campers. Ayan. Feelings niya sa'yo, di totoo. Okay, that is Declaration of Principles and State Policies. Article 3, excuse me. Okay, that is, ano yung Article 3? Bill of Rights. Ano naman yung Article 4? Yes, that's the citizenship. Again, pag sinasabi nating Article 1, it's national territory. Article 2, Declaration of Principle and State Policies. Article 3, Bill of Rights. Article 4, citizenship. Ang galing! Very good. Palakpakan. Dahil dyan, miyembro ka na ng 4Ps. Uy, bongga ngayon yung mga 4Ps ha, kasi exempted na sila sa ano, sa Meralco. Kawawa yung ano. Alam nyo, against ako sa policy na yan. Bakit? Hindi naman siya equal eh. Kasi sasabihin 4Ps, tapos yung sa mga middle classes, wala man lang benefits na yung mga nagbabayad ba ng buwis, wala man lang ano sa kanila. So parang ang unfair, 'di ba? Actually, I'm a member of 4Ps, pero yung ganong ano, tawag dito, yung ganong uri na privilege na binibigay ng gobyerno ay hindi siya makatarungan. It's very one-sided. So kung gusto ng gobyerno na ano, yung talagang matutuwa yung mga Pilipino, edi ano, i-uncut, ang tawag nito, yung gawing mura yung kuryente. At least lahat yun makikinabang. Kahit yung yung mga mahihirap, makikinabang yun. Ito pa, pababaan yung value added tax. Ang hirap ng value added tax. Kung alam niyo lang, lalo na kayo na ngayon na nagtatrabaho, mafe-feel nyo kung gaano kasakit sa bulsa ang VAT na 12%. Yes, that's true. Unfair po siya talaga. So, yon. Ikalawa, ano pa? Na po pwedeng makikinabang ang bawat Pilipino. Yung mga hospitals, dapat kinakailangan na pagtuunan ng pansin niya ng gobyerno. I-upgrade ang lahat ng facilities para lahat ng mga Pilipino makikinabang, mahirap man o mayaman. Yun ang dapat ginagawa ng gobyerno. Hindi yung pupunta ka doon kay congressman, manghihingi ka pa ng kung ano-ano. Ano ba yan? Hindi ako na-inform. Si congressman ay head na pala ng DOH. So, yun. Yun ang dapat, no? So, yun ang mga pinaglalaban ng mga nagpo-protesta. Pero, anyway, ganun talaga. Nasa Pilipinas tayo eh. Kaya teachers ha, pag naging teacher kayo, please lang, enlighten your students. Huwag kayong magpapadala sa dikta ng pera. Kasi kawawa ang Pilipinas, kawawa ang mamamayang Pilipino. Kawawa rin ang ating mga anak. Gusto nyo, lumaki silang ganun pa rin kahirap ang buhay, na po pwede naman nilang hindi maranasan? Okay, nasa palad mo ang pagbabago ng... Yun. Sir, kumanta ka na naman, baka biglang bumagyo. Rainy season pa naman ngayon. Anyway,
Alright, what's the answer? Okay, let's have number 13. What type of government does the Philippines have under the 1987 Constitution? A federal, B. Parliamentary, C. Monarchical, D. Republican. Sige, be. Anong uri ng gobyerno meron ng Pilipinas? According to our Constitution? Sige, be. Okay, sa lahat po nang nag-send ng inyong mga messages, wag ko kayong mag-alala ay magre-reply po kami sa inyong mga message. Maraming salamat po sa mga nag-like ng ating group at saka nag-follow ng ating page. Naway marami pa hong mag-follow ng ating FB page at marami tayong matutulungan. LPT, sana sa susunod kong live, dadami na kayo. Maraming salamat po sa mga nanood ng ating live this evening. Thank you very much. Anong sagot? Yes, very good. Correct. D is the correct answer. Ano ba yung federal? Okay, ang federal government is yung katulad ng excuse me, yung pinapractice ngayon ng US, kung saan ang power ay divided na siya. So, ibig sabihin, hindi na ang central government ang may control sa lahat economically. So, ang control na lamang ng central government is ang defense, ang national territory, at saka yung foreign affairs. So, lahat, yung iba ay control na ng mga estado. So, halimbawa, sa US, may iba't ibang uri ng estado, federal government sila. So, lahat ng taxes ng bawat estado ay 80% mananatili sa kanilang state. Ipagpalagay natin dito sa Pilipinas. Meron tayong 18 regions. Halimbawa lang. So, ang taxes na makokolekta sa buong Region 9, 80% ay magsistay sa Region 9. 20% ay pupunta sa national government. So, ibig sabihin, yung 80% na taxes na yon, ang federal government ng Region 9 ang magpapatakbo nun sa edukasyon, sa health, sa infrastructure, sa agriculture, at marami pang iba. Maliban na lang sa defense at sa Department of Foreign Affairs kasi yan ay under ng national government. So, kaya nga, marami ang against dito. Bakit? Kasi, pagka naging federal, of course, hindi na makikialam yung national government. Ang gagawin na lang ng national government ay titingnan kung maayos bang nagastos ang pera ng bayan. Ang magiging disadvantage nyon ay hindi lahat ng estado ng Pilipinas ay mayaman. That's a big fact. So, halimbawa, yung teacher natin, it started with salary grade 11, that's 31,000. Now, pag magiging federal tayo, hindi na yan 31,000 sa buong Pilipinas. Merong mga estado na magkakaroon ng entry level ang mga public school teacher ng, halimbawa, pagpalagay natin 20,000. Merong ibang estado na magre-range ng kanilang starting salary sa teaching is 45,000. Magkakaiba. Bakit? Magkakaiba ang economic ng bawat estado. So, yun ang magiging disadvantage pag federal government ang Pilipinas. Yun po. Okay, parliamentary. Okay, from the word itself, ang kanilang gobyerno ay mayroong parliament. Isang example dyan, ang United Kingdom, kung saan ang gobyerno ay pinapatakbo ng parliament at hindi ng monarch. Yung monarch, ang kanyang role ay ceremonial lamang. Symbol siya ng bansa, mukha siya ng bansa, at hindi siya maaaring pumanig ng sinumang politiko. Kinakailangan ang isang monarch o ang isang hari o reyna o kung ano ka man, basta monarchical form of government, ay kinakailangan politically neutral. That's one type of monarchy. Anong tawag sa monarchy yan? Kung saan ang kapangyarihan ng monarch ay limited lamang. That's constitutional monarchy. Now, pag si monarch ang batas, halimbawa, Brunei Darussalam, Saudi Arabia. So, anong uri ng monarchy naman yan? That's
absolute monarch. Ibig sabihin, ang monarch mismo ang nagpapatakbo ng bansa. Republican, yes, that's the Philippines. We are a republic and democratic country. Next question. Citizenship acquired by birth is classified as A. Naturalized citizenship, B. Dual citizen, C. Natural born citizen, D. Derivative citizen. Sagot, people of the world. Thank you po sa mga nagpaabot ng kanilang pasasalamat. Maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala. Of course, magpasalamat kayo sa Diyos. Kasi, siya naman talaga ang may desisyon sa lahat. At ako ay ginawa lamang niyang instrumento. At nagpapasalamat rin ako dahil binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na maibahagi yung aking kaalaman. So, yeah. Thank you pa rin kay Lord. Okay. Uy, binutakti ako ng C. Copy furnish. Okay, that is letter C. Very good. Ano ba yung naturalize? Pag sinasabi nating naturalized citizenship, ano ba yun? Okay, halimbawa, yung isang foreigner na gusto na maging Pilipino. So, ang kanyang, para maging isa siyang Pilipino, mag-a-apply siya ng citizenship sa Department of Foreign Affairs ba? O pupunta siya ng Kongreso upang ang Kongreso ang magbibigay sa kanya ng magpapasa ng batas na, example, si Juan de la Cruz na isang Chinese national ay gustong maging Filipino citizen. Okay, ilang taon ba dapat para mabigyan ka ng citizenship? Okay, if I'm not mistaken, 5 years na legal residence dito sa Pilipinas ay pwede ka nang kumuha ng Filipino citizenship. Now, as dual citizen, ibig sabihin ng dual citizen, dalawa ang iyong pagkamamamayan. Halimbawa, mamamayan ka ng Pilipinas at mamamayan ka ng ibang bansa. Ito ngayon ang pinaka-concrete example. Yung mga Pilipino, tayo mga Pilipino, bilang former colony ng Spain, meron tayong isang advantage. 2 years lamang ang aantayin natin, magkakaroon na tayo ng citizenship. Plus, hindi natin, ang tawag nito? Pwede natin hindi i-give up yung ating Filipino citizenship. Ibig sabihin, Pilipino ka pa rin, may karapatan ka pa rin sa Pilipinas, pero meron ka ng Spanish citizenship. Ibig sabihin, mamamayan ka na ng Espanya at ma-enjoy mo na ang anumang karapatan ng isang Espanyol. So, yes, Sir Joel, 2 countries. Okay, very good. 2 countries. Ibig sabihin, kung ano yung mga karapatan at pribilehiyo ng dalawang bansa, makukuha mo yan bilang dual citizen. Ayan. So, gusto niyo pumunta ng Spain at maging Spanish citizenship? Sige, magsipunta kayo roon. Tapos magpaliwanag kayo kay Rizal, ha? Hindi, ganito yan, ha? Si Rizal, wala naman siyang sinabi na gusto niyang maging independent. Ang gusto ni Rizal is pantay na pagtrato ng Spanish government dito sa Pilipinas. Yun yung kanyang gusto. Diba? Iba si Bonifacio. Kaya nga ngayon, wala tayong national hero. Wala tayong national hero. Walang batas na nagsasabing si Rizal ang national hero ng Pilipinas. Kasi kung bubuksan ang usapin na yan, magiging debate sa buong Pilipinas. Bakit? May nagsusulong na si Bonifacio ang magiging national hero. May nagsasabi rin na si Rizal ang magiging national hero. Kasi ang gusto ni Bonifacio is total independence through a armed revolution. Samantalang si Rizal gusto niya ng peaceful revolution and equal treatment from the Spanish colonies. Yon. I mean, Spanish authorities. Yon. Okay, natural born citizen. Ano ba yon? Okay, ikaw, imong mama Pilipino, imong papa Pilipino, in short, ikaw, of course, Pilipino, na ipinanganak sa Pilipinas. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya, kung ang ilong mo ay pango. Ayun. Alright, let's have here number 15, our last question of the night. The Constitution,
The constitutional right is suspended during the suspension of the writ of habeas corpus. A. Freedom of speech. B. Right to bail. C. Privilege of the writ. D. Right to due process. Okay, anong karapatan ang nasususpende sa pagka nagkaroon ng martial law o nag-declare ng martial law? Thank you so much. Oh my God, lo, ang dami na. Thank you very much. Sa mga new followers natin dyan, maraming salamat po. Naway magsirami pa kayo. Sige nga. Anong batas, ano yung nasususpinde? Okay. Yes, very good. The correct answer is letter D, right to due process. Kapag suspended ang writ of habeas corpus, ibig sabihin nagdeklara ng martial law, kahit sino pwedeng arestuhin ng walang warrant of arrest. Yan. Nakakatakot yan. Kaya nga noong idineklara ang martial law ni Marcos Sr., maraming dinakip, maraming nawala, at maraming na-torture nang walang paglilitis. Kasi nga, ang militar ang may control sa lahat. Yun. Pag sinasabi natin right to bail, ano ba yan? Karapatan mong magpiyansa. Karapatan mong magkaroon ng pansamantalang kalayaan. Hindi ibig sabihin na nakapagpiyansa ka, absuelto ka na. Or malayang-malaya ka na. Hindi. Nakapagpiyansa ka lang. Ibig sabihin para sa iyong pansamantalang kalayaan. Yun po yun. Pagka right to due process, yan po ang right kung saan pagka-suspended yung writ of habeas corpus. Ngayon, pwede pa bang magdeklara sa ngayon na Constitution, sa 1987 Constitution, pwede pa bang magdeklara si President ng martial law? Yes or no? Ay, sorry, hindi pala nakita. Oh my God. Hala, sorry guys. My bad. Ay, sorry po. Si Sir, manggod, uy. Sala, dyan mo ni Sir. Ay, sorry. Hala, sorry everyone. Oh my God, my bad. Sorry po. Sige, patatawarin ko kayo sa question na to. Sige, magkakaroon tayo ng isa pang question. Okay. Yon ha. Okay, gaya na sabi ko, ayun, question muna tayo yung tanong ko kanina. Pwede pa bang mag-declare si President ng martial law sa 1987 Constitution? Yes or no? Yes, the answer is yes. Pwede si President mag-declare ng martial law, but within 60 days lamang po ang declaration of martial law. Now, any citizen of the country can question the declaration of martial law in the Supreme Court. Kaya, pag nagdeklara ang presidente ng martial law, si President, kahit sino sa atin, na mga mamamayan ng Pilipinas, pwedeng questionan yan sa Korte Suprema. Now, ngayon, sir, what if, sir, tapos na, expire na yung 60 days, pwede pa ba si President mag-declare ng panibago na namang 60 days? The answer is no. Provided he will write or she will write a letter to the House of Representatives, to the Congress, appealing to their office na bigyan siya ng pahintulot to extend the declaration. Ibig sabihin, magdedesisyon muna ang Kongreso kung papayagan pa ba siya na mag-extend ng kanyang declaration of martial law. That's one of the safeguard na ginawa ng mga constitutional framers natin. That is to protect the citizen and to avoid yung abuse of power. So, ibig sabihin, kasi nung si Marcos Sr. nung nag-declare siya ng martial law, walang limit yun. Wala nakasaad sa konstitusyon na si Presidente ganito, ganyan. Ang nakalagay lang sa konstitusyon natin sa provision na ang Pangulo ang may kapangyarihang magdeklara ng martial law. Ganun lang.
Wala nang iba. Ngayon, may constitutional safeguard na. Safeguard? Sabon, sir. Hindi. Ibig sabihin, limitado na ang kapangyarihan ng Pangulo sa pagdeklara ng martial law. The purpose of that is not to, yung bagang ipitin yung Pangulo, but the purpose of that is to protect the citizen. Yun. Okay. Magaling din itong ating mga constitutional framers, no? Thanks to them. Ayan. Next. Okay. Number 16. Sige, ito. Kasi, nagreklamo kayo, sir, hindi ko makita. So, ayan. Sorry na po. Tao lang, nagkakamali. Okay. The legislative power of the Philippines is vested in A. Congress, B. Senate only, D. House of Representative only, C. House of Representative only, D. Sana yun? Nandito pala sa baba. Sure. Or D. Supreme Court. Again, the Congress of the Philippines is vested in A. Congress, B. Senate only, C. House of Representative only, D. Supreme Court. Sige nga. Saan ba vested ang Senate of the Supreme Court? Senate of the Supreme Court. Ano yan, sir? I mean, ang ating legislative branch. What's the answer, everybody? Huy, ang galing ng taong bayan ngayon. Ang galing nilang magsisisagot. Di makita. O sige, babasahin ko ulit. Kasi nandito kasi ito. Number 16, the legislative power of the Philippines is vested in A. Congress, B. Senate only, C. House of Representative only, D. Supreme Court. Ayan, ito yung karugtong. Reklamo jud mo. Magreklamo kayo, okay lang sa akin. Answer the question. Comment down your answers. Sir, ma'am, Lighthouse Learning ka bago. Oh, Diyos ko, Lord. Actually, unit earners. Okay. Anong tips? Ano ba? Sir, ano tawag nito? Ano major pong binigay sa inyo ng PRC as a unit earner? Ang pagkakalam ko sa mga unit earner, ay yung PRC ang magde-decide kung anong major ang iti-take ninyo. Wala ho, ganito. Yung ibibigay kong tips, same lang po sa mga eduk graduate. At LA major, oh my God, mahirap yan. Good luck, sir. Laban. Okay, the answer for this is yes, letter A. Again, the legislative department is vested in the Congress of the Philippines. The Congress of the Philippines is composed of two houses. Ano-anong houses yon? Senate of the Philippines, the upper house, and the lower house, which is the House of Representative. Now, the executive department is vested in the office of the President of the Republic of the Philippines. Again, executive department vested in office of the President of the Republic of the Philippines. Now, the judicial, it is vested in the Supreme Court of the Philippines o ang kataas-taasang hukuman ng Republika ng Pilipinas. Okay, yun. Thank you very much. Alright, so magkakaroon muna tayo ng mga review tips, yung sinasabi ninyong review tips. Alright. Oh! Ay, sorry. Di pa pala. Okay. Teka lang, kukunin ko lang yung aking ay, mamaya na lang. Okay, so anong tips ba yung gusto ninyong malaman? Gusto kong i-comment ninyo. Study tips or board exam tips. Ano to? Teka lang ha. Anong uri po ng mga tips? Magsi-comment lang kayo dyan.
Okay. Well, okay. Tips for reviewing. Ganito. Um, Tip number 1 is, of course, before kayo mag-study, ganito. Before kayo mag-study, pray. I know this is a very common practice, no? Pero you pray, guys. You pray nga, yung ano ba, yung kaya mong i-let go lahat, wala kang iisipin. Mag-pray ka talaga kasi once nag-pray ka, mabibigyan mo ng peace of mind yung iyong sarili at saka yung utak mo, makaka-focus ka. Ikalawa, make reading as a habit. Anong ibig sabihin yan? Kinakailangan maging hobby mo yung pagbabasa. Kasi once na parang nagiging habit mo na siya, sa actual board exam, you will not feel bored. Mai-enjoy mo yung pag-e-exam mo. Kasi para ka lang naglalaro eh. Ganun yung feeling pagka hobby mo yung pagbabasa. Ikalawa, practice answering hard questions. Yung hindi ka matatakot na sumagot kahit magkakamali ka. At pang-apat, huwag kang matakot na magkamali. Okay lang magkamali sa review. Basta yung pagkakamaling yon, tatandaan mo. Para pagka na-meet mo ang question na yon, or hindi man ganong ka-eksaktong question, pero same thought na question, alam mo na siya kung paano atakihin. Panglima, practice. Practice, 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 practice. Sumagot na mga actual board exam questions, mag-research, yon. Okay, again ha, my tips for you, this is just my personal tips. This is what I did nung nag-take ako ng board exam. Number 1, pray. Pray, Jude. Pray. Huwag mo talagang kakalimutang magdasal bago at pagkatapos mong mag-review. Ikalawa, make reading as a habit. Kinakailangan, at least sa isang araw, makatapos ka ng 2 o 3 pages. Okay na yon, malaking bagay na yan. Ikatlo, practice, anong tawag dito? Try to practice answering hard questions. Huwag kang matakot na magkamali. Hard question. Ako nga, sa totoo lang, andito yung mga yung mga review materials ko. Yung scores ko, 6 out of 60, 10, 30. Tumatawa lang ako doon. Huwag kayong matakot na magkamali sa review. Basta wag lang sa actual board exam. Pang-apat, practice, 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 practice. 'Yon. And research. Then number 6, empty your mind. Every time na nag-aaral ka, kalimutan mo lahat ng napag-aralan mo. Para ka bang baso na walang laman para lagyan ka ng tubig. 'Yon. Mahirap magkamali kapag ang tao sa tingin nila perfecto sila. Yeah, that's true, sir. But kailangan marunong ka, kailangan ma-practice mo ang art of ignore. Yun. Kailangan ma-practice mo yung art of ignore. Dapat. Ma-practice mo yan. Kasi, ganito, sa inyong reviews journey, may mga taong susubukin ng pasensya mo, susubukin ng katatagan mo, at higit sa lahat, susubukin ka. Yun. Kasi, bakit ko nasabi yan? Nung nagre-review ako, yung lola ko, tinanong yung mama ko, nag-review ba daw ako? Nag-review center. Sabi ng mama ko, hindi, kasi wala kaming pera. Totoo, wala kaming pera. Hindi ako, proud ako dyan, na self-review ako kasi wala akong pera eh. Graduate ako ng, wala. As in, my graduation is just plain and simple. Ganun lang. Tapos nag-take ako ng board exam at I just take a risk. I just believe God. Tapos sabi niya sa mama ko, ay, pwede pala yun. Yung parang sarcastic na pagkasagot. So, ginawa ko yung as a motivation na, I have to study hard. Kasi, pagka mag-failed ako, matutuwa yung mga taong yon. Kaya, campers, huwag kayong matakot sa inyong review journey. Mas mainam nga, habang nagre-review kayo, tahimik lang. Yung kung po pwede, walang makakaalam na nag-review ka o mag-take ka ng board exam. Mas peaceful pa yung mind nyo. Yun.
itago nyo sa mga nanay nyo kasi yung mga nanay natin minsan di mapagkakatiwalaan eh. Yung mga bunganga kung naiintindihan ko yung sa nanay natin kasi proud lang sila. But anyway, kung hindi ka comfortable, gawin mo na lang secret. Pag may magtanong, sagutin mo lang na siguro, gano. Sa Bisaya pa, ambot lang, tanawon lang, puhon. Sagutin nyo na lang yung mga paganon. So, yeah. Naiintindihan kita, sir. Sir Joel, no? Naiintindihan talaga kita. Yes, ika nga, di ba? Planned ignoring. Yun. So, kasi susubukin talaga yung ano ninyo, katatagan ninyo dyan. And, as a review, a self-review, diyan mo maa-appreciate ang essence of discipline. Promise, campers. Diyan ninyo ma-appreciate yung sarili nyo na, ay, kaya ko palang, ang tawag nito, disiplinahin yung sarili ko. Yung mga bagay na akala ko di ko kayang ibaguhin, mababago ko pala. Pagkano ka lang, consistent ka lang talaga. Huwag mo talagang tanggalin yung consistency. So, alam niyo na kung anong ibig sabihin doon. So, guys, campers, huwag kayong matakot. Tapos ito, kahit sino sa amin na mga online lecturer, manood kayo. Kaya isa, dalawa lang ang nanonood dyan sa live na yan, manood ka pa rin. Bakit? Meron at meron kang matututunan. Hindi man marami, at least, meron at meron kang matututunan. Who knows? Yung question ko ay lalabas pala sa board exam. Who knows? Yung question ng ibang lecturer, lalabas din pala sa board exam. E paano kung hindi ka nanood? Aber. O di sayang, 1 point. Every points in the actual board exam matters. Kasi marami dyan, mag-top notcher na sana, pero namali ng isa, ng dalawa, ng tatlo. And that's a big points. Meron dyan, papasa na sana, pero 74.80. That is almost 3 questions yung inyong na hindi nasagutan ng tama. So, yun. Again, number 1, pray hard. Number 2, make reading as a habit. Number 3, practice answering hard questions. Number 4, do not be afraid to commit mistake while reviewing. Number 5, practice, research. Number 6, be consistent. And number 7 is empty your mind every time you study. So, ibig sabihin, kaya nyo yan. And number 8, LPT. So, handa na ba ang lahat para sa September 2026 licensure exam for teachers? Yes, handa ka na. Kasi tutulungan kita. Tutulungan namin kayo na mga lecturer. We will help you. God will help you. I will help you. We will help you. Isipin nyo na ang board exam na ito ay para sa mga magulang ninyo na nagsusumikap, para sa mga anak ninyo, para sa mga jowa ninyo. Okay, yun. Isipin mo na maraming bata ang naghihintay sa iyo sa DepEd. Maraming bata ang gusto kang maging mentor. Kaya pahalagahan mo. Mahal ko ang lisensya mo, naway mahalin mo rin ang pagiging kung gusto mo maging LPT. Again, campers, say your name. I, Fernando J.R. Sanyal Francisco, LPT. LPT das to all of you this September 2026. Ipapasa natin ang LET exam na ito. Hindi ka na babalik sa akin. Diyos ko naman. Pagkatapos ng September, lumayas na kayo. Lumayas na kayo kasi LPT na kayo. And ayoko na makita yung pagmumukha ninyo next season. Ito lang yung ipapromise nyo sa akin. Pag lumayas kayo, palitan nyo yung slot ninyo. Ganon. And ayun. So, once again, papasa na ba? Itatap mo ba ang board exam? Hindi ka na ba uulit na pag-take ng LET? Last take mo na ba ito? Because you said yes, God will make it. Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I the Lord will make it happen. And that
right timing will happen this December 2026. Magpapaskong Lisensyado. Good evening, everyone, and thank you so much for joining. Have a great night. Love you all.